po, ang pag-uusapan nga po natin, very interesting topic dahil madalas po nating na tatanggap po na mga tanong, yung mga ganito, lalo na po yung mga curious po or hindi po masyadong maalam sa kung ano po yung mga benepisyo na natatanggap ng ating mga barangay officials. At yung topic po natin for today is yung tungkol po sa mga leave credits po para sa barangay. Kap Kap Denden, buti po hindi po nalilito. Babasahin ko lamang po isa-isa kung ano po yung nilalaman ng ating local government code tungkol po dito para malinawan po tayong lahat and then we can discuss afterwards. Mga kabarangay, ayon po sa ating local government code, the following are entitled to leave privileges. Kasama po ang ating punong barangay, ang mga sangguniang barangay members, sangguniang barangay chair, barangay secretary, and treasurer. At ilan lamang po sa dapat po nating malaman tungkol po dito ay ang mga barangay secretaries po at treasurer ay pwede lamang pong magkaroon ng leave credits kung sila po ay magsisilbi ng 40-hour work week at mag-submit po ng papeles of appointment sa Civil Service Commission. Barangay elected officials shall also be entitled to leave credits equivalent to 30 days of every year of service at may ipon po ang leave credits base po sa kanilang attendance sa regular sessions ng sangguniang barangay. Attendance po ng punong barangay at kagawad at SK Chair sa 24 regular sessions a year ay makakaipon po ng 30 days leave credit. Sa pagtatapos po ng taon, maaari po itong ibigay as annual leave credit at leave credits earned naman kung gagamitin po. Saan po ba kukunin ito? Ang pagbayad po ng leave credits ay isang obligasyon na may batas. Ito po ay kukunin o isasama sa computation ng barangay budget na 55% personal services appropriations. Ang pagbibigay po ng annual leave credits in cash na hindi po nagamit ay babayaran po ng buo within the first quarter of the succeeding fiscal year. Ayan